Siya ang lalaking tumakas sa kulungan at tumira sa isang tindahan ng laruan. Ang kakaiba pa dito, base ito sa mga totoong pangyayari. Good for a few months. He's a very super intelligent. Just the man I want to see. Someone he made a generous toy donation. That's Movement may still be in the area. What the? Oh my god! We got you. You got to leave. going on. Oops. Tungkol ito kay Jeffrey na isang magaling na magnanakaw at binansagang The Roofman dahil sa bubong or kisame siya palaging dumadaan. Eventually, nahuli siya pero ayun lang, tumakas nga siya sa loob ng kulungan at nagtago sa isang toy store. Tago siya sa isang branch nga ng Toys R Us kung saan dito nga siya titira at gagawa nga ng bahay nang walang ibang nakakaalam. Dito nga siya kukuha ng mga pagkain, dito siya maliligo, dito siya magliliwaliw, at dito nga rin niya makikilala ang isang babaeng magpapahirap nga sa sitwasyon niya given na nagtatago nga siya sa mga pulis. Title ng movie, Roofman. Tatawa ako dito nung pagbaba niya doon sa bubong na ninanakawan niya, tapos na-realize niya na nasa kabila pala yung nanakawan niya. Sobrang wild lang talaga ng movie na to na hindi ko in-expect na magugustuhan ko. Like I said, base nga ito sa mga totoong pangyayari na sobrang natuwa and natouch ako sa kwento nito. First of all, nakakaingit kayang nakagawa siya ng bahay sa Toys R Us. Nga Toy Kingdom pwede na eh. Ang saya kaya niyan kasi alam mo yun, ang dami niyang magagawa tapos ang daming laruan. Tawang-tawa ako dito doon sa scene nung nakita nga siya ni Tyrion habang naliligo tapos nakahubad lang siya. Yung taranta talaga nila eh. Ramdam na ramdam mo. Nakakatawa din talaga yung movie na to kasi nga dahil na rin sa performance nga ni Channing Tatum na gustong gusto ko talaga yung performance niya sa White House Down and isa siya sa mga actors na kayang mag-comedy tapos seryoso at the same time. Hindi ko na na-research yung totoong kwento nito pero given nung time nung nangyari ito, believable naman din. Panahon nga dati na kukunti nga lang yung camera and if meron man, madali nga lang makontrol ganon and ayun nga, yung ginawa nga ni Jeffrey. Diba nga yung kinuwento ko noong nakaraan, nagtayo nga sila ng apartment sa loob ng isang mall, tapos ito naman si Jeffrey sa loob ng isang toy store. Pinaka na-touch nga akong part doon nga sa may kwento, yung sa huli nung sinabi nga niya na hindi naman mga bagay pala yung makakapagpasaya pala sa mga taong mahal niya, kundi yung oras na maibibigay nga niya sa kanila. May magandang point siya doon sa kwento eh, kasi isipin mo, nakatira nga siya sa isang lugar na madaming gamit and madaming kang magagawa, pero ayun lang, wala naman siyang kasamang gawin yung mga yon. Kung iisipin, kaya lang naman talaga siya nag-start magnakaw, at least doon sa may movie kasi nga, para doon sa pamilya niya na ironic lang kasi dahil nga sa pagnanakaw niya, hindi na rin niya nakasama yung pamilya niya. Honestly doon sa may dulo naisip ko, kawawa naman tong si Jeff, bumait naman na siya eh, nagbago na siya eh. Pero ayun nga at the same time na-realize ko na hindi pa rin naman nagbabago si Jeff and nagnanakaw pa din siya, so dapat lang talagang makulong nga siya ulit. What a beautiful ending and in-expect ko na sinetap nga siya ng babae, pero ako, may theory lang din ako dyan Isip ko nga habang pinapanood to, baka kasabwat talaga niya yung babae in the first place, kaya nga siya mas matagal nakapagtago doon sa may toy store. Tapos doon sa may movie, kunwari na lang na hindi niya alam. Pero alam yun, theory ko lang naman yun Ngayon, if you love mga kalmado but well na mga movies na inspirational din in some parts, then panigurado, magugustuhan niyo tong Roofman. Again, ang title ng movie ay Roofman. Ang torta rating ko for this film ay 7.5 or 8 out of 10.